Gaya nga ng sinabi ko, palagyan, ang isang Pangulo ng Bansa ay kasama sa kanyang tungkulin na i-represent ang ating bayan sa lahat ng mga conferences, lahat ng mga meetings, hindi lamang dito sa Asia, kundi sa ibang mundo. Sapagkat dala-dala niya ang mukha ng lahing Pilipino at ang karangalan ng ating bayan. Kinakailangan niya kasing ilako ang ating bansa sapagkat kailangan natin ng mga investors. At saka isa pa, maraming mga paninira ang ginagawa dito sa ating bansa ng mga kalaban ng Estado. Pinaniniwalaan naman ng iba't ibang mga bansa yan at nasisira tayo sa international scene. Kaya kailangan ipinaliliwanag niya yan. At kasama na rin yung pakikiusap niya sa mga foreign investors upang mahikayat sila na mag-invest dito sa ating bansa. At kasama po sa mga naging ganap doon ay ang bilateral meeting ni PBBM kay Chinese President Xi Jinping. At naunang binanggit na Pangulo na imposible para sa kanya na kausapin ang Pangulo ng China na hindi po binobrought up yung usapin sa pinag-agawang teritoryo sa West Philippine Sea at igiit po yung ating karapatan. Ano po masasabi niyo dyan, Attorney Sal? Oo, forced to good siya. Pero siyempre, alam mo na, si Presidente Duterte nung kanyang panahon, nung una niyang inilabas siya, medyo may reaction si President Xi. Pero siguro naman by this time, sanay na siya. Kaya sabi nga ni Presidente Duterte, kung hindi tayo magkasundo dito sa West Philippine Sea, hanapin natin yung mga aspeto ng ibang buhay at ng ating bansa na pagkakasunduan natin. Marami naman nandiyan yung pangkalakalan, nandiyan yung pagbabahagi ng mga intelligence kaugnay sa laban natin sa terorismo, sa mga gustong manira sa seguridad ng dalawang bansa. Nariyan ang pagpapalit ng mga cultural. Maraming mga bagay na pwede tayo. Nandiyan din yung pagpapautang sa atin. Nandiyan din yung pag-export at pag-i-import on both sides, di ba? Kaya malaking bagay talaga yung dumarating ang presidente natin sa ibang lugar dito sa mundo. Opo, lalo pat ang Pilipinas, sir, ay sa kanyang liderato ay ginigiit na bukas tayo sa mga foreign direct investors na alam naman po natin na ang foundation na yan ay nabuo at na-improve doon po sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang ang gains ay makikita natin sa Marcos administration. Yes, at sa totoo lang, yan sinimulan pa nung dating nasirang Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Yung pagkikipag-ugnayan dyan sa China. Di ba, nagpunta doon si Ginang Imelda Marcos, yung dating First Lady, at kausap pa si Chairman Mao Zedong. Sila nag-uumpisa niyan kaya nagkaroon tayo ng ugnayan dyan sa People's Republic of China. Opo, lalo pat malalim ang ugnayan ng pamilya Marcos sa China. Panahon po ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ay formal po na nabuo yung bilateral relations ng China at ng Pilipinas. Well, at inaasahan din na yan yung magaganap, Attorney Sal, sa panahon ngayon ni PBBM. Yes. Kung baga, like father, like son. Ayan, approve. Samantala, Attorney Sal, speaking of former President Marcos E. Sr., ililusad po kamakailan ng Office of the President, Department of Agriculture at iba pang ahensya ng gobyerno ang kadiwa ng Pasko Caravan sa 14 na mga lugar sa bansa. Ang konseptong ito ay nagmula po sa tatay ni PBBM, handog sa mamamayan kung saan mabibili na mas murang presyo ang mga pangunahing produkto tulad po ng mga pagkain at iba pang mga gawang Pinoyong produkto. Bilang isang mamamayan, isang Pilipino, isa ba itong magandang indikasyon na sa kabila ng pagtaas sa presyo ay makagagawa pa rin pala ng paraan ng pamahalaan para po matulungan yung ating mga kababayang kikaho sa buhay? Okay, maganda yan. Kasi natatanda ko during those times, 70s, yung kadiwa sprouted like mushrooms all over the Philippines at marami ang pumupunta dyan, nakapila. Malaking bagay na gumagaan ang balikat ng ating mga kababayan pag sila nakakapunta sa mga kadiwa centers na mababa ang presyo ng mga bilihin.
Alright. Attorney Sal, dito naman po sa kaso o dito sa hinaharap na problema o asunto ni former Bicor Chief Gerald Bantag, sinagot niya po kahapon yung mga issue patungkol doon sa mga na-discovering kabayo na alaga sa loob ng bilibid. May mga natuklasan pang manok panabong doon, attorney. Na-monitor mo ba yun? At may mga ahas pa na na-monitor na pag-aalaga di umano ng dating Bucor Chief. Inamin niya, sir, na yung mga kabayo sa kanya dahil plano niya para na i-pattern yun sa Canadian Mounted Police na yung mga tatakas na preso imbis na ROV ang gagamitin sa paghahabol mga kabayo. At yung sa issue naman sa ahas pinabulaanan niya na ito'y illegal at talagang idepensa niya yung kanyang side. Ano masasabi mo, sir, sa mga bagong depensa ngayon ni Gerald Bantag? Una-una, wala naman yata kaugnayan doon sa kaso niya yan. Di ba? Pero alam mo, may natanggap akong text message sa isa sa mga abogado niya na nagrereklamo kasi itawag kay Panelo daw kaya nag-text sa atin at meron panggit tungkol dun sa kaso. Unang-una, sabi niya, as per media, sabi raw ng DOJ, deemed served na ang subpoena for DG Bantag. Pero ang nirereklamo nila, sabi ng barangay chairman doon sa address, na huling address ng DG Bantag, wala naman daw tao doon. Katunayan, yung daw server ng subpoena nagpunta sa kanya at sinabing walang tao ron. Pero, ito ang problema. Nirereklamo ngayon ng mga abogado ni DG Bantag, bakit deemed served? Wala naman silang iniwan na subpoena. Wala rin silang iniwan sa barangay kapitan. At saka, alam mo, yung subpoena, pinadala nila sa akin yung parang nakalagay sa... At lahat naman ng subpoena nakalagay. Nakalagay doon, ganito attachment na 3 copies of complete records ng complaint, ng supporting affidavits, at saka other documents. Pero, wala na nga yung mga attachments na yun, wala pang iniwan na subpoena. Tandaan natin na napalathala nung isang linggo na yung isang abogado ni DJ Bantag, hindi tayo nagkakamali, Attorney Balisong ang nabasa ko noon, nagpunta sa DOJ at kumukuha ng kopya ng subpoena. Pero ang DOJ at the time ay hindi pa ready. Itong hakbangin ni DG Bantag ay nagpapakita lamang na interesado siya na magpa-participate. He wants and he intends to participate in the proceedings. Kaya hindi po pwedeng sabihin na hindi siya interesado dahil nauna na nga, nagpunta na nga ron. Ngayon, ang tanong ko, bakit naman sasabihin yung deemed served? Hindi naman pala kayo nag-iiwan ng subpoena doon sa address dahil walang tao. Kung walang tao, buti sana iniwan nyo doon sa floor, di ba? O kaya pinasok nyo sa ilalim ng pintuan. O kaya naman nag-iwan kayo sa chairman ng barangay captain para kung may dumating man doon na tagahanap, may bibigay kayo. Another thing, alam naman ng lahat dahil nagpa-interview siya sa Baguio na nandun na siya sa Baguio City. Bakit di nyo bigyan ng kopya doon? Nang magkaroon naman ng pagkakataon si DG Bantag na mag-prepare ng kanyang depensa. Alam mo, ang nirereklamo ng mga abogado ni Bantag, parang sabi niya, bakit naman po ganyan? Parang there is bias. Para bang they're hell-bent on persecuting Bantag nang wala naman siyang binibigyan ng pagkakataon. Kung baga, nagpaplano raw sila ngayon na maghain ng motion for inhibition ng DOJ na mag-imbestiga yung mga prosecutors kasi nga nasa ilalim ng DOJ ang mga panel of prosecutors at ang head daw at ang officially mismo yung DOJ ay nagsasabing napakalakas ng kaso nila at siguradong tinuturo ang mastermind si DG Bantag, which means
na kung may official position ng Department of Justice, how can the panel of prosecutors go against the official position of DOJ? Eh, magkakaroon nga naman ng ano. Baka sabihin kaya ang feeling nila parang lutong bakaw yata yan. Kaya nag-iisip daw sila ngayon na maghain sila ng isang motion na mag-inhibit ang panel of prosecutors at ibang ahensya lang ng gobyerno mag-conduct ng investigasyon. Halimbawa yung ombudsman. Oh, yun ang sinasabi nila sa text. Po. Di ba, Attorney, Bantag is a bureau head. Tapos yung sinasabing krimen na kanyang nakumit ay nangyari at the performance of his duties sa Bucor using means and methods related sa kanyang mga performance, bilang isang public official. Hindi ba po dapat sandigan bayan yan? Yung may exclusive primary jurisdiction, tapos yung preliminary investigation, di ba dapat ombudsman? Oo, kung talagang work-related. Kasi ang magiging isang usapin dyan, murder is not work-related. Yung kaso niya. Pero pwede mong sabihin na the circumstances by which they are alleging, parang ginamit niya yung kanyang posisyon sa di umanong ginawa niyang paglikha ng isang krimen at pinagalaw niya pa. Di umano. Ayon sa kanilang mga aligasyon, ang isang bureau official at saka yung mga inmates. So, pwedeng sabihin natin na work-related pa rin. At pwedeng ang ombudsman ang umawak ng kaso para mawala yung perception na bias ang Department of Justice. Alam mo, sa ganyang mga kalakaran, considering that this is a heinous crime, and the grant of bail or the grant of temporary liberty, sapagkat heinous crime yung pagbibigay ng piyansa is not a matter of right. Kinakailangan, mag-aayang ka pa ng motion na bigyan ka ng bail at magkakaroon pa kayo ng lista, kailangan patunayan ng gobyerno ang nagkabla na malakas ang ebidensya niya. Pero kung mahina, saka lang siya mabibigyan ng piyansa. Kaya dapat, ang perception mo dyan beyond suspicion, like Caesar's wife. Ika nga. Balikan ko lang yung sa subpoena, Attorney. Hindi enough na iwan mo lang. Dapat may recognize na tumanggap ng subpoena bago mo masabi na officially na-serve po yung subpoena. Dapat kasi, pag may tao, ibigay mo doon sa taong tumanggap. Pag wala, hindi iwanan mo doon, mag-iwan ka doon. Ba't wala kang iniiwan? Unang-una, yun ang last known address. Hindi naman yata na sinasabing wala na talaga siya doon. At kung wala naman siya doon, bakit mo dinala ron? Di ba? Well, abangan ang susunod na mga kabanata.